Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Pagbati mula sa inyong kapatid, kaibigan, Brother Yang. Sa araw na ito, ang ating devotional ay mayroong pamagat na God answers Daniel's fervent prayer. Ang ating Bible verse ay ating pong mababasa sa aklat ng Daniel chapter 10 verses 11 hanggang 12. Ganito po ang mababasa natin, mga kapatid. He said, Daniel, you are highly esteemed. Consider carefully the words I am about to speak to you, and stand up, for I have now been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. Then he continued, Do not be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. Tatlong bagay ang nais kong ibahagi sa inyo, mga kaibigan ko, mula sa ating devotional sa araw na ito. Una, kapag tayo po ay nagkakaroon ng malapitan at masindim pakikipagrelasyon sa Diyos, damor natin nakikita na tayo po'y mahina, na tayo po'y imperfect. Paano po ba yun nangyayari? Ito'y sa kadahilanan, mga kapatid, mga kaibigan ko, na ang kinaroroonan ng Diyos ay kinaroroonan ng liwanag. At ang gawain ng liwanag, mga kapatid ko at mga kaibigan, ay ang maghayag ng mga bagay na hindi natin nakikita sa kadiliman. Ang sabi po sa aklat ng mga awit, salita mo ay ilawan sa aking mga paa at tanglaw sa aking landas. Makikita natin ng malalim, makikita natin ng malapitan, ng maliwanag ang ating pong buhay ng Diyos, ang kanyang karakter, ang kanyang panukala, ang kanyang kalooban sa pamamagitan po ng kanyang salita, sa pamamagitan ng Biblia. Kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po ay manghuhula na lamang kung paano natin paglilingkuran ang Diyos, mga kapatid, wala po tayo sa liwanag. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagdadala sa atin papunta doon sa liwanag, na mas makilala natin yung Diyos na nagtataglay ng liwanag na kailangan natin upang tayo'y makaalis sa kadilimang ating kinalalagyan. At the more na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, the more na tayo ay nag-contemplate sa salita ng Diyos, the more natin nakikita, mga kapatid, na ito yung karakter ng Diyos, ito yung kanyang kalooban, ito yung kanyang pag-ibig. Wow! The more natin na ipinagpapasalamat sa Diyos ang kanyang pagliligtas sa atin. Thank you, Lord. Ako ay makasalanan pero ako'y tinanggap mo. Ako'y mahina pero ako'y pinapalakas mo. Thank you so much, Lord. Ito'y sa kadahilanan, mga kapatid, na tayo ay mayroong masinhi at malapitang pakikipagrelasyon sa Diyos. Pangalawa, speaking of relasyon, lahat ng uri ng relasyon mo sa iyong asawa, relasyon mo sa iyong anak, sa iyong kaibigan, sa iyong boyfriend, girlfriend, lahat ng uri ng relasyon, name it, kailangan po ng tinatawag na effective communication. Ganon din po sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Kailangan po nito ng effective communication. At ang ating Diyos ay nagbigay sa atin kung paano po ba yung effective communication through prayer. At hindi lamang po ito basta panalangin, mga kapatid, ito po'y taimtim na pananalangin. Ang ating pong ikalawang lesson, mga kapatid, mga kaibigan ko, ay dinidinig ng Diyos ang ating taimtim na pananalangin. Paano po ba yung taimtim na pananalangin? Mahalaga na ating pong maalala na ang taimtim na pananalangin, mga kapatid, number one, na andun po yung puso mo. Nandun yung passion mo. Passionate ka sa iyong pananalangin. Nandun yung binubuhos mo doon yung iyong damdamin sa iyong pananalangin. Nandun ka. Hindi yung parang nananalangin ka lang sa kawalan. Pangalawa, naandun, mga kapatid, yung intensity ng iyong pananalangin. Ibig sabihin yung urgency ng iyong pananalangin. Gaano ba ang iyong pagnanais na itong panalangin na ito ay mangyari, mga kapatid? Pangatlo, sincerity. Ibig sabihin, mga kapatid, seryoso tayo sa ating pananalangin. Hindi tayo nananalangin na para po bagang tayo po ay sumusubok lang kung baka dinggin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po. Tayo po ay seryoso sa ating pananalangin. Tayo po ay inilalagak po natin ang ating tiwala doon sa ating Diyos na pinagpapanalanginan. Pangapat, focused. Alam niyo, pagkamisan, mga kapatid, sa dami ng mga isipin sa buhay, sa dami ng ating pong napapakinggan, sa dami ng ating napapanood, pagkamisan napakahirap mag-focus pag nananalangin. Subukan nyo na po yung manalangin po kayo habang kayo nasa nananalangin, sa kalagitnaan ng inyong pananalangin, biglang napunta sa Jollibee. Panglima, persistent. Ibig sabihin, gaano mo kanais
Gaano mo kagusto na idulog sa Diyos yung iyong panalangin? Ganito po yung taimtim na pananalangin. At nalulugod ang Diyos kapag tayo po ay taimtim na nananalangin sa Kanya. At napapakinggan niya ang ating taimtim na pananalangin. At sa Kanyang kalooban, sa Kanyang perpektong panahon at pagkakataon, diringgin ng Diyos ang ating taimtim na pananalangin. Siguro may mga pinapanalangin po kayo ngayon na parang hindi pa nangyayari. Tuloy nyo lang po mga kapatid ko. Tuloy lang sa pananalangin. Magtiwala ka lang mga kapatid ko, kaibigan ko, na sa pamamagitan ng pananalangin naririnig ng Diyos ang ating damdamin at ang ating pong puso. Pangatlo, punuin mo ang buhay mo ng mabubuting paglilingkod para sa ating buhay na Diyos. Naalala ko yung talata sa Galatians 6 verse 9 na huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat darating po ang panahon na aanihin natin ang mga gawang mabuti na ating ginawa para sa Diyos. Huwag lang tayong susuko. Alam niyo mga kapatid, pagka minsan parang nakakapagod ng gumawa ng mabuti, mga kapatid, yung ginawa mo na yung lahat-lahat, ginawa mo na yung mabuti, ikaw pang masama. Gumawa tayo ng mabuti para sa ating Diyos. Sa kabila na hindi man ito ma-appreciate ng iilan, hindi man ito makita ng iilan, nakikita ito ng Diyos. Nakikita ito ng Diyos. Huwag lang tayong susuko mga kapatid, sapagkat ang paggawa ng mabuti sa pangalan ng ating buhay na Diyos ay hindi babalik sa atin na walang laman. Sapagkat ang Diyos na nakikita ang lahat ng ginagawa nating mabuti, lihiman po ito o hayag, ang siyang bahalang magkaloob sa atin ng nararapat para sa atin. Nais mo ba kapatid, kaibigan ko, na magkaroon ng masidhi at malapitang pakikipagrelasyon sa Diyos, na makaranas ng taimtim na pananalangin sa Diyos? Pag-aralan mo ang salita niya, pakinggan mo ang kanyang tinig, sumunod tayo sa kanya, magtiwala tayo sa kanya, maglagak tayo ng lahat ng ating panahon sa ating pong buhay na Diyos. At tayo'y makararanas ng mga bagay na nais iparanas sa atin ng Diyos na hindi natin mararanasan maliban na tayo po ay magtiwala, maglagak at magkaroon ng malapitang pakikipagrelasyon sa ating buhay na Diyos. Manalangin tayo. Mapagpala namin Diyos, mahabagin namin Ama. Maraming salamat po sa lahat ng inyong kabutihang loob sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.